Nakatayo ako sa kubierta ng aming stealth command ship, nakatago sa dilim ng gabi. Ang mainit na simoy ng hangin mula sa kipot ng Hormuz ay humahampas sa aking mukha. Nagdadala ng amoy ng langis at ng di mabilang na halaga ng salapi. Itinaas ko ang aking teleskopyo, sinisilip ang kalaliman ng dilim ng gabi. Sa ilalim ng malabong sinak ng buwan, isang malaking convoy ng ma-oil tanker ang lumitaw sa aking paningin. Sila ang aming target ngayong gabi. Ang convoy ng mga oil tanker mula sa Pilipinas na nagdadala ng dugo ng ekonomiya pabalik sa Timog Silangang Asya. Isang ngiti ang sumilay sa aking malabi nang makita ko ang kanilang escort. Tila mahina at walang kamuang-muang sa aking paningin. Ito ang magiging pinakamadaling pangangaso sa buong buhay ko. Bago natin ay pagpatuloy, huwag kalimutang makomento kung saan ka nanonood at mag-subscribe dahil ang kwento bukas ay hindi mo talaga dapat palampasin. Sa mga nagdaang buwan, nahaharap ang mundo sa pinakamatinding krisis sa enerhiya. Naguunahan ang maraming gobyerno sa pagkuha ng mga yaman sa paraang baliw. Ngunit para sa akin, ang krisis ay isang gintong oportunidad. Ako si Marcus, dating opisyal ng hukbong, dagat na tinalikuran ang uniforme at pinili ang landas ng isang mersenaryo. Ang aking puwersa ay binubuo ng mga pinakamapanganib at walang awa na tao. Nagtatrabaho lamang kami para sa mga may pinakamataas na bayad at sa pagkakataong ito, ang alok na natanggap ko ay napakalaki, halos hindi kapanipaniwala. May isang madilim na puwersa na nagnanais na sakalin ang ekonomiya ng rehiyon ng ASEAN at nakita nila ang Pilipinas bilang pinakamahinang link na madaling mapamahalaan. Ang convoy na ito ay nagdadala ng milyon-milyong bariles ng krudo. Ito ang nag-isang pag-asa upang buhayin ang kanilang buong industriya. Nakatingin ako sa mga escort ship ng hukbong dagat ng Pilipinas. Ilang barko lamang sila na tila mga tupa na napatpat sa kuta ng lobo. Ang kipot ng Hormuz ay hindi lugar para sa mga baguhan. Ito ang libingan ng maraming barkong pandigma na naging pabaya. Dumaan na ako sa hindi mabilang na madugong labanan at sinira ko na ang mapuwersa sa buong mundo. Kung ikukumpara sa mga naranasan ko, ang konvoy ng Pilipinas sa aking harapan ay tila mga laruan ng bata. Hindi ko maiwasang mapangiti ng mahina. Talaga bang inisip nila na mapoprotektahan nila ang napakalaking kayamanan na ito sa pinakamapanganib na karagatan sa mundo? Ang lahat na, aking tauhan ay handa na sa labanan. Ang bawat armas ay naka-unlock. Daan-daang kamikaze drone ang naghihintay na utos. Ang aking taktika ay perpekto. Mayroon kaming pinakamodernong signal jamming system sa black market. Sa isang senyales ko lang, magiging itim ang radar screen ng Philippine Navy. Sila ay magiging bulak at bingi sa gitna ng kadiliman ng dagat. Pagkatapos, ang aming kawan ng ma-heavy armed speedboat ay susugot at lalapain sila tulad ng mamapiranha na nakakagulo sa kanilang biktima. Dahan-dahan kong ipinikit ang aking mga mata. Iniisip ang tunog nga mamapagsabok, ang mga sigaw nga mga humihinging tulong, at ang amoy ngang usok na malapit nang lumaganap sa loob ng ilang minuto. Ito ay isang pakiramdam na nagpapakaba sa aking dugo sa matinding pananabik. Hinarap ko ang aking pangalawang komandante. May bahagya siyang pag-aalala sa kanyang mukha. Itinuro niya na ang convoy niya Pilipinas ay nananatiling nasa perpektong formasyon. Walang senyales ng pagkabigla, gayong dapat ay alam na nila na sila ay binabantayan. Ngunit binalewala ko ang paalala na iyon. Sinabi ko sa kanya na hindi iyon tapang, kundi kahangalan at kawalan ng karanasan. Hindi pa lang nila alam kung gaano kalapit ang kamatayan. Ang aking kapalaluan ay nagpakalimot sa akin sa maliliit na detalye na maaring babala. Lubos akong nagtitiwala sa aking sarili, sa aming superior na armas, at sa aking malawak na karanasan. Malapit nang matapos ang oras ng pahihintay, mahigpit kong hinawakan ang radyo. Ang aking hinlalaki ay handa nang pindutin ang command button para sa pag-atake. Tiningnan ko ang bandila ng Pilipinas na iwinawagayway sa tuktong poste ng barkong pandigma sa huling pagkakataon. Bago ko ito ilubog sa kailaliman ng dagat, malalim akong huminga, damang-dama ang tensyon at katahimikan bago bumagsak ang malaking bagyo. Ngayong gabi, ang mundo ay magtatala ang aking pangalan.
bilang ang sumira sa pag-asaeng buong rehiyon at matututunan nila ang isang mamahaling aral na sa karagatan na ito, tanging ang pinakamalakas at pinakamalupit lamang ang makakaligtas. Ang dagat ay tila kakaibang tahimik. Ang maliliit na alon ay marahang humahampas sa barko, tila nagpapatulog sa biktima. Ngumiti ako ng palihim, tulad ng isang nagwagibago paman magsimula ang labanan. Ang senyales ay naipadala na. Ang aking daliri ay nakapindot na sa malamig na pulang button. Ang nakakabinging katahimikan ng kipot ng Hormuz ay sinira ng malakas na ugong nga makina na nakatago sa ilalim ng madilim na tubig. Ang aming mga attack speedboat ay sumugod pasulong tulad ng isang kawan ng malobo na nakawala sa kadena, nag-iwan ng manipis na puting bakas ng alon sa likuran. Kasabay nito, ang aming ipinagmamalaking electronic warfare system ay nagsimulang gumana. Ang pinakamakapangyarihang jamming signal ay direktang itinutok sa convoy ng Pilipinas. Ito ang wave ng kamatayan na sisira sa lahat ng kanilang navigation system, communication system, at radar. Nakapako ang tingin ko sa command screen. Naghihintay na makita ang magaberdeng tuldo ng kalaban na makakalat sa pagkabigla, tulad ng magalanggam na nakakagulo. Inaasahan kong marinig ang radyo na puno ng kasihaw at mahulong utos. Ngunit ang nangyari ay nakpakunot ng aking no. Sa aking radar screen, ang berdeng tuldo na kumakatawan sa mga barkong pandigma ng Pilipinas ay nanatili pa ring tahimik. Hindi sila nawala sa formasyon. Walang biglang paglihis o anumang senyales ng pagkabigla. Ang escort convoy ay nanatili sa perpektong distansya, tila nagmamarsa sa isang drill ground sa halip na nasa gitna ng isang hindi nakikitang labanan. Ito ay isang abnormal na katahimikan. Labis na abnormal na nagsimulang tumindi ang tensyon sa aking command room. Ang aking pangalawang komandante ay lumingon sa akin na may nanginginig na tingin. Maliliit na butil ng pawis ang lumitaw sa kanyang no. Binulong niya sa nanginginig na tinig na sinikap niyang pigilan, "Kapitan, hindi sila gumagalaw. Ni bahagya, man ay hindi sila natataranta. Para bang inaasahan na nila ito." Tiningnan ko siya nang naiinis at inutusan siyang tumahimik. Sinabi ko sa kanya nang may galit na, "Ito ay pagkabigla lamang. Nataranta sila kaya wala silang magawa. Huwag mong hayaang sirain na iyong takot ang aking plano." Muli akong humarap sa dagat. Ang dilim ay nakabalot sa lahat ng direksyon. Tanging ang sina ng buwan ang sumasalamin sa maalon. Nagbigay ako isa pang matatag na utos. Ipamigay ang lahat kamikaze drone sa himpapawid. Ang ugong ng daan-daang drone ay umalingaw-ngaw. Tulad ng isang kawan ng bubuyo na kamatayan na lumilipad at tumatakip sa mga bituin. Sila ay mga armas na walang pakiramdam, walang takot, na may iisang layunin lamang, pagwasak. Naalala ko ang larawan nila na bumababa tulad ng isang ulan ng bakal, pinupunit ang baluti ng barkong pandigma ng Pilipinas. Pakiramdam ko ay isa akong Diyos ng digmaan na nakokontrol ng isang chessboard ng kamatayan. Ang lahat ay nasa aking makamay. Walang sinumang makatakas sa bitag na aking inilatag. Muli kong itinaas ang aking teleskopyo. Tiningnan ang madilim na anino na flagship ng hukbong dagat. Ito ay tila misteryoso at kahanga-hanga sa dilim, ngunit agad kong binalewala ang pakiramdam na iyon. Pinaalalahanan ko ang aking sarili sa aking mahabang karanasan. Dinurog ko na ang mas malakas na puwersa kaysa rito ngang maraming beses. Ang gitnang silangan ang humubog sa akin upang maging isang walang awang mangangaso. Kaya, ang Pilipinas, isang bansa na kilala sa turismo, ano ang alam nila tungkol sa tunay na kalupitan ng digmaan? Nakasanayan nila ang mangiti at pagtanggap, hindi ang pagdana ng dugo at pakikipaglaban para mabuhay sa gitna ng baliw na alon. Ang aking kapalaluan ay patuloy na nagtatakip sa aking paningin, pinipigilan akong makita ang papalapit na panganib. Muling umalingaw-ngaw ang radyo. Nagulat ang attack speedboat unit na pumasok na sila sa combat range. Nasa posisyon na rin ang drone, handang bumulusok sa kanilang target. Ang bitag ay isinara na. Wala nang makatakas para sa convoy ng Pilipinas. Ang sandaling ng pagwasak ay malapit ng magsimula. Mahigpit kong kinuyom ang aking kamao sa pananabik
Naghihintay na makita ang pagsiklap ng mga paputok ng kamatayan sa gitna ng kipot ng Hormuz. Tikman ang matamis na tagumpay at ang napakalaking gantimpala na naghihintay. Nang hindi ko nalalaman, ang katahimikan ng konvoy nga, Pilipinas ay hindi takot, kundi ang pagiging kalmado nga, isang leon na naghihintay nga, tamang pagkakataon para kumilos sa biktima na nangahas na lumabag sa teritoryo nito. At ang aking tunay na bangungot ay malapit ng magsimula. Ang kalangitan sa itaas ng kipot ng Hormuz ay pinunit ng mga sigaw nga kamikaze drone. Lumusong sila mula sa madilim na itaas, dumiretso sa kanilang mga target na parang ulan ng mabituing kamatayan. Kasabay nito, sa ibabaw ng tubig, ang aming ma-attack speedboat ay pinabilis ang kanilang mamakina ng buong lakas. Hinarap nila ang maalon, lumapit sa konvoy ng Pilipinas mula sa lahat ng direksyon. Pigil ang aking hininga, nakatutok ang aking nga mata sa teleskopyo ng walang tigil, nahihintay sa sandalingang pagbangga na magpapalit sa madilim na tubig sa dagat ng apoy. Handa akong ipagdiwang ang tagumpay para sa perpektong plano na ito. Ang aking kamay na nakahawak sa rehas ng barko ay nanginginig sa pananabik. Maliwanag kong naisip sa aking isipan ang hanap na pakasira na kalaban. Ngunit, ang hindi ko inasahan ay nangyari. Sa gitna ng katahimikan na inakala kong pagkabigla ng kalaban, sumiklap ang matinding liwanag mula sa kubyerta ng Philippine frigate. Hindi ito mula sa pagsabog ng aiming drone, kundi sa apoy ng kanilang close-in weapon system, CIWS, o ang kilala nating multi-barreled machine gun. Ang umagong na tunok nito ay umaling-aungkaw sa hangin, tulad na sikaw na isang metal na halimaw na nakaising mula sa paktulok. Libu-libong tungsten bullet ang ibinuhos sa kalangitan na bumubuo ng isang nakamamatay na lambat na kulay orange-pula na nagliwanag sa buong lugar. Ang dating madilim na karagatan ay nilubog sa kulay ng dugo mula sa balif na pagpapaputok ng machine gun, ngunit sa isang artistikong depensa. Napadilat ako ng malaki sa gulat nang makita kong ang mga drone na ipinagmamalaki ko ay pinunit-punutin sa himpapawid. Sumabog sila bilang maliliit na bolang apoy, bumabagsak sa dagat na parang mga abong ang paputok. Walang drone kahit isa ang nakalusot sa perpektong depensa na iyon. At ang mas nakakatakot pa, hindi ginamit ng Philippine Navy ang kanilang pangunahing radar system na kakagambala ko lamang. Ginamit nila ang kanilang secondary optical targeting system na may thermal detection at nakapangingilabot na tumpak na trajectory calculation. Handang-handa na pala sila sa electronic warfare mula pa nung simula, tila nabasa nila ang bawat galaw ko. Ang kanilang paggalaw ay hindi isang depensa dahil sa pagkabigla, kundi ang pagsasayaw ng isang makina ng pagpatay na perpektong sinanay. Sa aking command room, ang katahimikan ay bumalot sa lahat, pumalit sa dating kasiglahan. Ang mapanuyang ngiti sa aking mukha ay naglaho ng walang bakas. Ang aking pangalawang komandante ay lumingon sa akin na may tinging puno ng pagkabahala. Nagulat siya sa nanginginig na tinig na ang ating signal jamming system ay ibinalik ng mas superior na electronic countermeasure, Kapitan. At gayon, ang ating mga attack speedboat ay nagiging target. Hindi sila umaatake, kundi tumatakbo patungo sa kanilang katapusan. Kinagat ko ang aking panga ng mahigpit, sinisikap na itapon ang katotohanan na humahampas sa aking mukha. Ngayon ko lang natanto na ang konvoy na inakala kong mahinang tupa ay sa katunayan pala ay kawan ng nga bakal na pating na nagtagong kanilang matatalim na ngipin sa ilalim ng kanilang kalmado na anyo. Ang lamig ay dumaloy sa aking gulugod. Ang maraming dekada ng karanasan ko sa digmaan ay hindi pa ako nakaramdam ganito kawalang magawa. Ang lahat ng barkong pandigma ng Pilipinas ay nanatili sa kanilang perpektong formasyon sa gitna ng ulan ng bala at liwanag ng pagsabog. Nagsimula silang gumanti ng kalmado at disiplinado. Ang mga pangalawang baril sa mga barko ay sabay-sabay na gumalaw upang sundan ang mga target. Nakalok sa aming mga speedboat na sumusugot patungo sa kamatayan. Gusto kong magutos ng pag-atras. Ngunit ang aking lalamunan ay tuyong-tuyo at hindi makapaglabas ng anumang tunok. Ang kapalaluan na dating taglay ko ay napalitan na ngayon ng matinding pakabigla na dumadaloy sa aking dibdib.
Nakita ko ang kapahamakan na nabubuo sa aking harapan nang wala akong magawa. Sa gitna ng usok at epoy na nagsisimulang sumiklap sa ibabaw ng tubig, unti-unting iniikot ng flagship ng hukbong dagat ng Pilipinas ang proa nito at ang pangunahing turrets patungo sa direksyon kung saan nakatago ang aking stealth command ship. Kahit na ginambala ang kanilang radar screen, ang paningin at pamumuno na kapitan ng barko ay tumagos sa dilim at nakatutok sa akin. Ang kanyang hindi nakikitang tingin ay napakalamig at matalas. Alam ko na ngayon na ang pangangaso ngayong gabi ay nabago na ng tuluyan. Hinda taso, ako na ang biktima, lubusang nakulong sa patibong. Ang dilim na inakala kong kaalyado ay naging libingan na ngayon na inihanda para sa akin ng kapitan ng Pilipinas. Ang bangungot ng kipot ng Hormuz ay nagsisimula pa lamang. Ang alarm bell sa aking command room ay umalingaw-ngaw. Ito ay isang tunog na hindi ko akalaing maririnig ko sa isang barko na kilala bilang stealth. Ang aming radar screen ay nananatiling blanco, ngunit ang target lock detection sensor ay naging gay ng baliw. Ang pangunahing turrets ng Philippine frigate ay dahan-dahang lumiko patungo sa amin, ngunit may katumpakan. Paano nila nalaman? Dapat ay nagawa. Kaming maging invisibility ng aiming stealth system sa kanilang paningin. Napadilat ako ng malaki, malamig na pawis ang dumaloy sa aking likod. Hindi sila gumamit ng radar para hanapin kami, ngunit sinundan nila ang aming sariling jamming source. Ito ang pinakamabalif na pagkakamali sa aking buhay militar. Humarap ako sa dagat sa harapan. Ang nakita ko ay mas nakakatakot. Ang aming nga attack speedboat na dating sumusugot ng buong tapang ay naging target na lamang ng pagpapaputok. Ang mapangalawang baril ng konvoy ng Pilipinas ay gumagana ng makasabay. Hindi sila nagpapaputorang lawa, orang walang direksyon, kundi ng kalmado at matalas. Bawat bala ay tumatama at tumatago sa baluting aming mga speedboat ng may katumpakan. Ang malaso na pagsabog ay umalingaw-ngaw. Ang orange na apoy ay sumiklap sa madilim na dagat. Bawat barko na pumasok sa kanilang combat range ay winasak isa-isa ng walang awa. Ang radyo na dating tahimik ay puno na ngayon ng sigaw, mahiyawan ng pahingi ng tulong, at mga murangang aking mga tauhan. Nataranta sila, natatakot sila. Sila ang mga mersenaryo na dumaan sa matitinding labanan sa buong mundo, ngunit ngayon ay umiyak. Sila tulad ng mga batang nawawala. Nanggarap, akong marinig ang mahiyawan ng pahingingang buhay mula sa matripulante ng Pilipinas, ngunit ang katotohanan ay humampas sa aking mukha ng malakas. Ang tunog na umalingaw-ngaw sa aking tainga ay ang tunog ngang pagkatalongang aking sariling matao. Umiwas kaagad, ibaling ang barko. Sigaw ko sa nanginginig na boses. Ang aking pangalawang komandante ay nanginginig habang hinahawakan ang kontrol. Ang aiming command ship ay umindayo. Ang mga makina ay umugong upang subukan na makatakas mula sa saklaw ng pangunahing baril ang barko ng Pilipinas. Sinubukan naming itago ang aming sarili sa dilim, ngunit ang mga matataas na power spotlight mula sa Philippine escort ship ay tumagos sa dilim at tumuto sa amin. Ang matinding liwanag ay napilit sa akin na ipikit ang aking mga mata. Ito ang liwanag ng pahuhukom na nagsasabi na wala na kaming matatagwan. Hinata ko ang satellite phone. Ito ang tanging paraan upang makipag-ugnayan sa misteryosong amo sa likod ng misyong ito. Pinindot ko ang dial button gamit ang nanginginig kong daliri. Ang bawat segundo and ringtone ay tila napakahaba, parang 1,000 taon. Sagutin mo, bulong ko sa aking isipan. Sa wakas, may sumagot, isang malamig at walang emosyon na boses ng isang lalaki. Agad kong iniulat ang sitwasyon sa pagmamadali. Ang konvoy ng Pilipinas ay masyadong malakas. Mayroon silang modernong depensa. Kailangan namin ng backup na plano. Kailangan namin ng remote fire support o electronic intervention sa pamamagitan ng satellite. Agad. Tumahimik sandali ang kabilang linya bago sumagot sa isang boses na nagpakilabot sa aking buto. Minamaliit mo ang kalaban, Marcus. Ang hukbong dagat, naga Pilipinas, ay hindi isang nakatigil na target para sa iyo na patayin. Patuloy silang nagsasanay kasama ng manangungunang puwersa sa mundo. Nabigo ka sa iyong misyon. Sinubukan kong magmakaawa. Humingi na, tulong upang hilahin kami palabas sa impyernong ito.
Ngunit ang sagot na natanggap ko ay kawalan. Tapos na ang kasunduan natin. Good luck. Agad na naputol ang tawag. Nakatayo ako ng walang kibo. Ang satellite phone ay bumaksak mula sa aking kamay, tumama sa sahig ng malakas. Iniwanan ako. Pinagtaksilan ako nga, nagupa sa akin upang mamatay dito. Ang kapalaluan na dating pumupuno sa aking dibdib ay nawala ng lubusan. Naiwan lamang ang takot at kawalan ng pag-asa na kumakain sa aking puso. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang konvoy ng Pilipinas ay hindi tumigil sa pagdepensa. Nagsimula silang ayusin muli ang kanilang formasyon, mula sa pagdepensa ay naging pag-atake. Dahan-dahan ngunit matatag, kinukupkop nila kami. Ang leon ay nagising na at hinahabol nito ang masugatang lobo para makorner. Ngayong gabi, walang makatakas sa karagatan na ito. Ang aiming radar ay nagsimulang gumana muli ng bahagya, ngunit ipinakita nito ang isang mas nakakatakot na larawan. Ang mga berdeng tuldok na convoy na Pilipinas ay kumakalat sa isang semi-circular na formasyon. Kinukupkop kami mula sa lahat na direksyon. Gumagalaw sila ng walang kamalian, tulad ng isang malaking makina na gumagana ng perpekto ang bawat gear. Walang butas, walang labasan. Ang mga frigate at corvette ng Pilipinas ay lumalapit ng lumalapit. Ang kanilang paggalaw ay elegante, ngunit puno ng kamatayan. Agad kong nalaman na ang komandante ng kanilang barko, ang kapitan ng Pilipinas, ay hindi lamang gustong paalisin kami. Gusto niyang durugin kami ng tuluyan upang maging isang aral sa sinumang mangahas na hamunin ang kanilang soberanya. Bumaksak ako sa command chair. Walang lakas. Ang aking dalawang kamay ay nakahawak sa aking sentido. Ang larawan ng tagumpay at ang napakalaking halaga ng pera na dating pinangarap ko ay naglaho ng tuluyan. Naiwan lamang ang malupit na katotohanan na humaharap ako sa isang tunay na hukbo. Isang hukbo na may karangalan, disiplina, at punong pagmamahal sa bayan. Mga bagay na wala ako at wala ang aking mga mersenaryo. Kami ay isang grupo lamang na mga taong uhaw sa pera na nabulang ang kasakiman. Ngayon, binabayaran namin ang aming kahangalan sa aming buhay. Ang dagat na dating tahimik ay naging pinakamahigpit na kulungan. At ako ang daga na nakakulong, naghihintay sa kamatayan na lumalapit. Kailangan nating makatakas. Ipunin ang lahat ng natitirang puwersa. Tumagos tayo sa kaliwang flank nila. Sigaw ko ng baliw. Ang takot ay nagpasimulang lumabo sa aking katinuan. Wala na akong pakialam kung ilan pa ang mamamatay sa aking matauhan. Gusto ko lang makalabas sa impyernong ito ng buhay. Ang ilang natitirang attack speedboat ay sinubukang ayusin ang kanilang formasyon sa isang wedge. Pinabilis nila ang kanilang mga makina ng buong lakas. Dumiretso sa tila pinakamalawa na puwang sa pagkupkop ng konvoy ng Pilipinas. Ito ay isang suicide attack, isang huling pagtatangka na sinubukan kong sunggaban. Ngunit hindi ipinagwalang bahala ng hukbong dagat ng Pilipinas ang butas na iyon. Ito ay isang bitag. Sa sandaling pumasok ang aming mga speedboat sa kill zone, dalawang Philippine corvette ang mabilis na lumapit. Isinasara ang bitag ng ganap. Hindi sila gumamit ng mga high-explosive missile para tapusin kami. Ngunit ang kanilang pamamaraan ay mas nakakatakot. Ang pangalawang baril at mabibigat na machine gun sa mga barkong pandikmang Pilipinas ay muling nagpaputok. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi nila tinarget ang matsebin o matangke ng gasolina. Tinarget nila ang makina at timon ng aiming speedboats. Ang ganitong antas ng katumpakan, sa gitna ng alon at mga target na gumagalaw ng mabilis, ay imposible para sa ordinaryong tao. Ngunit ito ang mandaragat na dumaan sa matinding pagsasanay hanggang sa ang bawat instinct ay nakaisa sa armas. Ang tunong nga putok ng baril ay umalingaw-ngaw na pinagsasabayan ng tunong ng metal na pinupunit. Ang aming mga speedboat ay nawalan ng kontrol isa-isa. Ang mamakina ay tumigil ng tuluyan. Ang ilan ay umikot sa gitna ng dagat na parang mga lumulutang na kahoy. Ang aking matauhan ay nakakulong sa mga barko na walang makatakas. Sa gitna ng pagkupkop ng mga bakal na kamatayan, sinubukan nilang gumanti gamit ang kanilang mga rifle, ngunit ito ay tulad ng pagbaril ng tirador sa isang pader na bakal.
Walang balaang nakasugat sa balat ng barkong pandigma ng Pilipinas kahit bahagya man. Ang kawalan ng pag-asa ay kumain sa puso ng bawat isa sa kanila. Ang larawan na nakita ko sa aking teleskopyo ay ang magamuha na punong luha at matinding takot ng mga mersenaryo na dating mayabang. Biglang, tumigil ang lahat ng putok. Ang katahimikan ay bumalik sa kipot ng Hormuz, ngunit ito ay isang mabigat at nakakabinging katahimikan na mas matindi pa kaysa sa tunog ng mga pagsabog. Bago pa man ako makabawi, isang matinding frequency wave na halos hindi kayang tisin ang suminghap sa command room. Ito ang long-range acoustic device, LAIRD, na inaktibo ng Philippine Navy. Ang sound wave na yon ay napakalakas na nagpabagsak sa akin sa sahig. Ang aking dalawang kamay ay nakatakip ng mahigpit sa aking matainga, ngunit hindi nito mapigilan ang sakit na dumiretso sa aking pandinig. Ang aking mga tripulante sa command ship ay bumagsak sa sahig. Ang ilan ay nagsuka sa hirap. Ito ay isang psychological weapon na lubusang sumira sa aming kaluban na lumaban. Nang bumaba ang sound wave, isang makapangyarihang anunsyo ang umalingaw-naw sa ibabaw ng tubig sa malinaw at matalas na Ingles. Ito ang hukbong dagat ng Pilipinas. Lubusan na kayong nakupkop. Itigil ang inyong mga agresibong aksyon. Patayin ang inyong mga makina at ihulog ang inyong mga armas ngayon. Kung lalaban kayo, gagamit kami ng matinding aksyon. Ang boses na iyon ay walang pagkabigla, walang galit. Mayroon lamang itong katatagan at kapangyarihan na hindi kayang labanan. Ito ang boses ng isang nawagi na may hawa na lahat ng alas. Nautos sa mga talunan na sumuko ng maayos. Tumingin ako sa closed-circuit monitor. Ang aking matauhan na dating walang awa ay naghagis na ngang kanilang nga armas sa dagat. Ang ilan ay lumuhod sa kubyerta. Itinaas ang dalawang kamay sa itaas ng ulo, sumuko ng buo. Wala nang sinuman ang nag-iisip na lumaban. Lubusan silang sinira, physical at mental. Hindi lamang kami tinalo ng hukbong dagat ng Pilipinas gamit ang kanilang mga armas, kundi tinalo rin nila kami gamit ang kanilang disiplina, superior na taktika, at ang awan na nakatago sa kanilang katatagan. Pinili nilang disarmahin at sirain ang aming kakayahang lumaban, sa halip na patayin kaming lahat sa gitna ng dagat. Muli akong humarap sa control panel ng aking stealth command ship. Ngayon, wala na itong silbi. Ang lahat ng radar ay ginambala at naging blanco na lamang na screen. Ang weapon system ay nakalok, patuloy pa rin ang alarm. Ang isang Philippine frigate ay dahan-dahang lumapit sa aking barko. Ang searchlight ay tumama sa bintana ng command room, kaya napapikit ako. Alam ko na ito na ang katapusan. Ang teknolohikal na baluti na pinakakatiwalaan ko ay dinuro ng taktika at utak ng kapitan ng Pilipinas. Malalim akong huminga, damang-dama ang pinakapait na pagkatalo sa aking buhay. Ang dagat na dating malawak ay naging makitid. Naiwan lamang ang isang maliit na puwang para sa akin upang tumayo at hintayin ang aking kapalaran. Ang aking makamay na dating may hawak ng kapangyarihan sa pag-utos ay nanginginih na ngayon nang hindi ko makontrol. Ipinunla ko ang natitirang lakas ko, tinulak ang aking sarili upang tumayo, at sumandal sa malaking bintana na nanginginig sa hampas ng alon. Ang larawan ng Philippine warship na nakalutang ng kahanga-hanga sa harapan ay napakaganda at kahanga-hanga. Ang bandilaan, Pilipinas na iwinawagaywe sa tuktok ng poste, sa gitna ng matinding liwanag, ay tila isang sagisag ng kabanalan na walang sinumang makakalabag. Pinatawanan ko sila noon. Iniisip na sila ay mga sundalo lamang na mahilig sa kapayapaan at walang alam sa tunay na digmaan. Ngunit ngayong gabi, itinuro sa akin ngang hukbong dagat ngang Pilipinas, ang isang aral na hindi ko kailanman malilimutan hanggang sa aking kamatayan. Pinatunayan nila na ang kalmado at kapayapaan ay hindi kahinaan, kundi ang pinakamalakas na baluti. At sa oras na ang soberanya at dugong bansa ay mapanganib, handa silang maging bakal na dambuhala na handang punitin ang kalaban sa maliliit na piraso. Ipinikit ko ang aking mga mata, hinayaan ang luha na kahihiyan na dumaloy, tinatanggap ang ganap na pagkatalo. Ang mabibigat na yabag sa bakal na kubyerta ay umalingaw-ngaw sa command room. Ito ay isang tunog na umalingaw-ngaw sa aking puso.
tulad ng tunog ng isang tambol ng pahuhukom. Nakatayo ako ng walang kibo sa harap ng walang silbing control panel. Nakatingin sa makapal na bakal na pinto na sinisira mula sa labas. Walang sigaw pagbabanta, walang balif na pagpaputok tulad ng ginawa ko sa aking makalaban. Mayroon lamang ang tunog ng mga metal cutting tool at mga maikli, matatalim na utos. Ang katahimikan na ito ay mas nakakatakot pa kaysa sa pagharap sa isang bagyo ng apoy. Alam kong sa sandaling bumukas ang pinto, ang aking kalayaan at ang natitirang bahagi ng aking buhay ay kukunin ng tuluyan. Ang aking mga tripulante na natira sa silid ay nagsipagbagsakan sa sahig. Itinaas ang kanilang kamay sa itaas ng ulo, nanginginig sa matinding takot. Sa loob lamang ng ilang sandali, ang bakal na pinto ay bumukas ng malakas, kasama ang isang flashbang na ibinato sa loob. Ang matinding liwanag at malakas na tunog ay nagpablin sa akin at nagpakabingi sa loob ng ilang sandali. Nang magsimulang bumalik ang aking paningin, natuklasan kong hanap na nasakop na ang command room. Ang Special Operations Unit ng Hukbong Dagat ng Pilipinas, nakasuot ng itim na combat gear at kumpleto sa armas, ay mabilis na kumalat at kinontrol ang bawat punto. Gumalaw sila ng tahimik, mabilis, at magkasabay, tila mangga madilim na anino na walang katawan. Walang sinuman ang nagpakita ng agresyon o gumamit ng labis na karahasan. Ang dulongang bawat baril ay nakaturo sa sahig, ngunit ang kanilang matingin na dumadaan sa tactical goggles ay malamig at handang pumatay sa sinumang mangahas na lumaban. Sa buong buhay ko bilang mersenaryo, nagtrabaho na ako kasama ang maraming world-class Special Forces units. Akala ko ay alam ko na ang kalupitan at pinakamataas na kahusayan ng pakikipaglaban. Ngunit ang pamamaraan ng Special Operations Unit ng Hukbong Dagat ng Pilipinas ngayong gabi ay nagpilit sa akin na muling suriin ang lahat. Hindi sila kailangang makipag-ugnayan sa pamamagitan ng salita, kahit isa. Ang masimpleng hand signal na may malalim na kahulugan ay ipinadala sa dilim. Alam ngang bawat isa ang kanilang tungkulin ng lubusan. Ang pag-agaw sa buong barko, na puno nga armadong mersenaryo, ay natapos sa loob ngang wala pang 5 minuto, nang walang nawawalang bala. Ito ay ang sining ng digmaan na pinakintap hanggang sa sukdulan. Isang perpekto na nakakatakot. Isang sundalo ang lumapit sa akin. Siya ay matangkad at may aura ngang isang mandirigma na dumaan sa matinding pagsasanay. Wala siyang sinabi, tanging bahagyang tango lamang bilang senyales para lumuhod ako. Malalim akong huminga. Sinisikap na ipunin ang kaunting dignidad na natitira, ngunit sa huli, ang aking dalawang binti ay nawalan ng lakas. Lumuhod ako sa malamig na kubyerta ng barko. Ang aking dalawang kamay ay ginapos sa likuran ng aking likod at mahigpit na ginamitan ng plastic strap. Ito ay isang masakit na haplos, hindi lamang pisikal, kundi tumagos din ng malalim sa aking kaluluwa. Ako, si Marcus, ang dating makapangyarihang komandante ng mersenaryo, ay isa na lamang bilanggo na nakasuko sa kanilang paanan. Hinatak ako upang tumayo at inescort ako palabas ng command room. Nang makalabas ako sa kubyerta sa labas, ang malamig na simoy ng hangin ng kipot ng Hormuz ay humampas sa aking mukha. Ang nakita ko sa aking harapan ay nagpadilat sa akin ng malaki sa gulat. Maraming dosenang tauhan ko na nakaligtas sa engkwentro ay pinagsama-sama sa isang malawak na espasyo. Lahat sila ay nadisarmahan at mahigpit na kinontrol. Ang pinaka-napakabagaba sa akin ay hindi ang larawan ng kanilang pagkatalo, kundi ang ginagawa ng mga sundalong Pilipino. Ang mamedik ng Hukbong Dagat ng Pilipinas ay nagbibigay ng first aid sa aking mga sugatang tauhan. Ginagamot nila ang mga sugat, pinipigilan ang pagdurugo, at nagbibigay ng pain reliever ng maingat. Walang bakas ng pagkamuhi o put sa kaaway na sinubukan nilang patayin, ilang minuto lang ang nakalipas. Ito ang isang bagay na hindi ko kailanman naunawaan at hindi ko kailanman maunawaan. Sa aking mundo, ang talunang kaaway ay basura na dapat itapon. Ngunit para sa kanila, nanatili silang tao at may buong karangalan ng isang mandirigma. Ang kanilang awa ay hindi nagmula sa kahinaan, kundi sa lakas at karangalan na malalim na nakaugat sa kanilang kaluluwa. Niyukayo ko ang aking ulo, nakakaramdam ng matinding kahihiyan. Pinagtatawanan ko sila noon,
Iniisip na sila ay mga sundalo lamang na mahusay sa parada. Ngunit sa totoo lang, sila ang magatunay na mandirigma na alam kung kailan gagamitin ang katatagan at kailan gagamitin ang awa. Ipinikit ko ang aking mga mata. Iniisip ang briefcase na naglalaman ng napakalaking kontrata. Ang maraming zero na halaga na dating umakit sa akin na pumasok. Sa suicide mission na ito ay naging walang silbing papel na lamang ngayon. Nabulag ako ngang kasakiman kaya hindi ko nakita ang nagtatayong leon na humaharang sa aking daraanan. Naalala ko ang mapanuyang ngiting misteryosong amo na nagputol ngang tawag. Alam nila ang lakas ng hukbong dagat ng Pilipinas. Ngunit pinili nilang gamitin ako at ang aking matauhan bilang pawn lamang sa isang chessboard upang subukan ang depensa ng kalaban. Kami ay ma-ditoy lamang na walang awang isinakripisyo. Ang isang rigid-hulled inflatable boat, RIBN Special Forces, ay lumapit sa aking command ship. Itinulak ako upang lumabas at sumakay sa bangka kasama ang iba pang mga bilanggo. Tahimik na binabantayan kami nga sundalong Pilipino habang ang bangka ay bumabagtas sa mga alon pabalik sa malaking convoy. Tumingala ako upang tingnan ang Philippine frigate na nakalutang ng kahanga-hanga sa dilim. Ito ay mukhang napakaganda at kahanga-hanga na hindi may larawan ng salita. Ang lahat ng turrets ay nananatili sa ready position. Ang radar system ay patuloy na umikot, sumusubaybay sa bawat gala. Hindi nila binaba ang kanilang depensa kahit na ang kalaban sa harapan nila ay nasira na ng buo. Ito ay isang antas ng kahandaan sa labanan na napakabihira. Natanto ko na ngayon na ang pagkatalo ngayong gabi ay hindi dahil sa malas. Hindi ito dahil sa mas mababa ang aming armas, kundi dahil nakamali ako ngang kalaban. Hinamon ko ang kapangyarihan ng isang bansa na hindi kailanman yumuyuko sa sinuman kapag pinagbantaan. Isang bansa na nagtatago ngang matatalim ng ngipin sa ilalim ng kapayapaan. Ngayong gabi, hindi lamang pinrotektahan ng hukbong dagat ng Pilipinas ang kanilang konvoy, kundi nagpadala rin sila ng malinaw na mensahe sa lahat ng puwersa sa buong mundo. Nakaupo ako ng tahimik sa bangka, hinayaan ang dilim at lamig na bumalot sa aking puso, naghihintay sa pagharap sa komandante ng kanilang barko, ang kapitan na nagpatutu sa aking bangungot. Ang bangka ay bumabaktas sa baliw na alon, patungo sa madilim na aninongang Philippine frigate na nakalutang ng kahanga-hanga sa harapan. Habang lumalapit, mas nararamdaman ko ang pagiging maringal at kahanga-hanga nito. Ang napakalaking gray na pader na bakal ay nakatayo ng matatag tulad ng isang kuta na hindi masisira. Ang tunog ng gaalon na humahampas sa barko ay umaling-aungaw. Ang mga spotlight mula sa kubyerta ay tumututok sa amin, tulad ng mga mata ng isang dambuhalang hayop na nakatitik sa biktima. Sinubukan kong tumingala, ngunit ang matinding liwanag ay nagpilit sa akin na umiwas. Ang pakiramdam ng pagiging maliit at walang silbi ay kumakain sa aking puso, halos hindi na ako makahinga. Dati, isa akong kinakatakutan na mga ngaso, ngunit ngayon ay isa lamang akong labinang, isang talunan na naghihintay ng paglilitis. Nang lumapit ang bangka sa barkong Pandigma, isang maikli at matalas na utos ang umaling-aungaw. Hinatak ako ngang Philippine Special Forces upang tumayo at inutusan akong umakyat sa hagdan patungo sa kubyerta. Sa bawat hakbang na inaayat ko, ang aking katawan ay mabigat, tila pinipigilan ng bakal. Hindi ito dahil sa pagod ng katawan, kundi sa pagkataloen kaluluwa na pumipiga sa akin. Nang dumampi ang aking mapa sa kubyertan Philippine warship, napilitan akong lumuhod kaagad. Ang malamig na simoy ngang hangin ng kipot ng Hormuz ay humampas sa aking basang katawan. Ngunit mas nararamdaman ko ang lamig mula sa loob. Ito ang lamig mula sa takot na hindi ko pa naranasan sa aking buhay. Tiningnan ko ang paligid ng kubyerta ng barko. Ang lahat ay kalmado, maayos, at may hindi kapani-paniwalang disiplina. Walang sigawng kagalakan, walang mapanuyang tingin mula sa mga tripulante ng Pilipinas. Ang bawat sundalo ay nanatili sa kanilang posisyon sa labanan ng mahigpit. Ang kanilang mga mata ay nakatutok sa dilim ng karagatan sa pamamagitan ng night vision device. Ang bawat armas ay handang magpaputok anumang oras. Katatapos lamang nila sa isang matinding labanan at katatapos lamang na durugin ang pinakamapanganib na mersenaryo
ngunit walang bakas ng pagwawalang bahala o pagpapahinga ang nakikita. Ito ay ang kalmadong, pagiging bungangang matinding pagsasanay na malalim na nakaugat sa instinct. Dalawang guardia ang lumapit upang bantayan ako. Muli nilang sinuri ang aking posas upang matiyak. Ang kanilang mga aksyon ay matatak, mabilis, ngunit walang bakas ng karahasan o galit. Dati na akong naging bilanggo nga iba't ibang puwersa. Alam kong ang pambubugbog at pagpapahayag ng galit ay hindi maiwasan para sa mga talunan. Ngunit dito, ang hukbong dagat ng Pilipinas ay nagpakita ng profesionalismo sa pagtrato sa mga bilanggo ng digmaan. Ang kanilang pagiging kalmado ay nagpakita sa akin ng kahihiyan. Natanto ko na hindi lamang ako natalo sa teknolohiya o mas advanced na armas, kundi natalo ako sa diwa, karangalan, at profesionalismo ngang militar na higit na mataas, walang katumbas. Inescort ako sa isang makitid na pasilyo sa loob ng barko. Ang tuno ng ngayaba ng guardia ay umaling-aungaw sa bakal na pader. Napansin ko ang maraming tripulante na naglalakad. Lahat sila ay may kalmadong mukha at determinasyon. Walang sinumang huminto para tingnan ako o magpakita ng interes sa isang bilanggo ng digmaan na tulad ko. Para sa kanila, hindi ako isang tropeo ng tagumpay, kundi isang banta lamang na naalis na. Mayroon silang mas mahalagang bagay na dapat protektahan. Iyon ay ang Jonvoy, ne mga barko ne kalakalan, at ang dugo, ne ekonomiya ne bansa, na sumusunod. Ang kanilang dedikasyon at pagiging kalmado ay isang bagay na hindi ko, na isang tao lamang na gumagawang lahat para sa pera, kailanman maunawaan. Sa buong lakaran, nakita ko ang tunay na kakayahan ng barkong pandigma ng Pilipinas. Hindi lamang ito may modernong depensa, kundi idinisenyo rin ito para sa ganap na digmaan. Ang network ng mga cable, control panel, at komplikadong communication system ay nagpakita ng teknolohiya na mas advanced kaysa sa inaasahan ko. Ang hukbong dagat ng Pilipinas ay hindi tumitigil sa pagunlad. Patuloy, silang nagpapabuti sa kanilang sarili. Ako ay isang palaka lamang sa isang balde na nalasing sa lumang karanasan kaya hindi ko nakita ang tunay na lakas ng kalaban. Minamaliit ko ang rehiyon ng ASEAN at ito ang presyo na kailangan kong bayaran. Sa wakas, hininto ako nga guardia sa harap ng isang bakal na pinto. Ang pinto ay binuksan at marahan akong itinulak sa loob. Sa loob ng silid na iyon ay isang pansamantalang control area. Marami sa aking matauhan ang nakaupo sa masulok ng silid. Sa kalagayan ng kawalan ng pag-asa, inupo ako sa upuan sa gitna ng silid. Tahimik na binabantayan ako ng magwardiya. Sumandal ako sa upuan, ipinikit ang aking mata sa pagod. Masakit ang aking katawan, ngunit ang sakit sa aking puso ay daan-daang beses na mas matindi. Ang ugong ng makina ng frigate ay patuloy na umaling-aungaw sa isang matatak at makapangyarihang ritmo. Ito ang tunog ng puso ang bakal na dambuhala na bumabagtas sa dilim. Naramdaman kong ang konvoy ng Pilipinas ay muling inaayos ang kanilang formasyon upang magpatuloy sa kanilang destinasyon. Ang labanan ngayong gabi ay isang maliit na alikabok lamang na dumikit sa balat ng kanilang barko. Nakaupo ako ng tahimik sa dilim, hinayaan ang madilim na bahagi ng aking puso na lamunin ang lahat. Notolo ako ng ganap. At ngayon, naghihintay ako sa sandali na haharapin ko ang taong uta sa likod ng perpektong depensa ngayong gabi, ang kapitan ng Pilipinas, na nagpatikim sa akin ng pinakamasakit na kahihiyan sa aking buhay. Muling bumukas ang pinto ng control room. Ang liwanag mula sa pasilyo ay suminak sa loob, kasama ang aninongang dalawang guardiya. Dumiretso sila sa akin, hinawakan ang aking braso upang itayo ako, at tumango bilang senyales na sundan sila. Hindi ako lumaban. Ang aking katawan at isip ay manhid na para lumaban. Naglakad ako ng patumba-tumba sa makitid na pasilyo ng frigate. Dumaan sa iba't ibang silid na puno ng communication equipment at radar na gumagana ng buong lakas. Ang bawat tripulante na Pilipinas ay abala sa kanilang tungkulin. Walang sinumang napakita ng interes sa bilanggo na digmaan na dumadaan. Mayroon silang disiplina sa isang antas na hindi ko pa nakita sa anumang mersenaryo sa mundo. Ito ay ang gears ng isang war machine na gumagana ng tahimik ngunit may pinakamataas na kahusayan. Sa wakas,
Huminto kami sa harap ng isang pinto. 2 beses na kumatok ang guwardiya bago ito buksan at marahan akong itinulak sa loob. Sa loob ay isang maliit na command room na simple lang, may mesa at tactical display screen. Sa likod ng mesa, isang lalaki ang nakatayo na nakatalikod sa akin. Nakatingin siya sa labas ng bintana, tinatanaw ang malawak na karagatan na nilulubok sa unang sina ng Bukang Liwewe. Siya ang komandante ng barkong ito, ang kapitan ng Pilipinas na sumira sa aking puwersa ng lubusan. Ang lalaking sumira sa aking kapalaluan ng walang natira. Dahan-dahang humarap ang lalaki sa akin. Siya ay isang lalaki na nakasuot ng malinis at maayos na uniforme ng hukbong dagat. Ang kanyang mukha ay kalmado, walang bakas ng galit o yabang ng isang nagwagi. Tanging matalim at makapangyarihang tingin lamang ang nakapako sa aking mamata. Tila kaya niyang silipin ang aking wasak na kaluluwa. Nakatayo ako ng walang kibo, sinisikap na panatilihin ang aming tingin, ngunit natuklasan kong hindi ko kayang tapatan ang kanyang mata. Ang kapangyarihan na nagmumula sa kanya ay hindi agresyon, kundi karangalan at kumpiyansa na malalim na nakaugat sa isang taong lubusang nakakaunawa sa ritmo ng digmaan. Ikaw si Marcus? Ang kanyang boses ay kalmado ngunit malakas. Malinaw ang kanyang Ingles at puno ang katatagan. Ako si Kapitan Reyes, ang komandante ng escort convoy ng hukbong dagat ng Pilipinas. Dahan-dahan akong tumango. Ang aking lalamunan ay tuyong-tuyo at hindi makapaglabas ng anumang tunok. Lumapit si Kapitan Reyes at huminto sa aking harapan. Hindi niya ako pinosasan. Hindi siya gumamit ng puwersa para takutin ako. Tiningnan lamang niya ako ng may katatagan. Minamaliit mo kami, Marcus. Patuloy ni Kapitan Reyes sa matatak na boses. Ikaw at ang iyong mo ay inakala na ang Pilipinas ay isa, lamang lupay ng ngiti at turismo. Inakala mo na ang aming hukbong dagat ay isang simbolo lamang na walang ngipin. Kaya naglakasloop kang magpadala ng mersenaryo upang harangan ang dugo ng ekonomiya sa internasyonal na karagatan. Ngunit nakalimutan mo na ang aming mangiti ay pagtanggap para sa mga kaibigan, hindi para sa mga kaaway-namay, dalang armas at kamatayan. Sa oras na ang interes at sobranya ng bansa ay mapanganib, handa kaming palitan ang mangiti na matatalim, na taba na handang durugin ang sinumang mangahas lumabak. Ang kanyang mga salita ay tumagos sa aking puso. Bawat salita ay totoo, na hindi ko kayang tanggihan. Natalo ako sa aking kapalaluan at kahangalan. Sinubukan kong pigain ang aking boses at tanungin siya ng may pagtataka na bumabagabag sa akin. Bakit? Bakit hindi mo kami pinatay lahat? May pagkakataon ka. Maari mo kaming lipulin gamit ang maarmas mo. Bakit mo inutusan ang medical unit na gamutin ang aking masugatang tauhan? Tumahimik sandali si Kapitan Reyes. Ang kanyang mata ay nakatingin sa maalon sa labas ng bintana. Bago sumagot, dahil kami ay isang marangal na hukbong dagat, Marcus. Ang aming tungkulin ay magprotekta, hindi making uhaw sa dugo na mamamatay tao. Ang pagsira sa inyong kakayahang lumaban ay isang taktikal na pangangailangan, ngunit ang pagliligtas sa inyong buhay kapag sumuko kayo ay pagpapakita ng rules of engagement at sangkatauhan na pinaninindigan namin. Kami ay sapat na malakas para puksain kayo, ngunit may sapat din kaming karangalan para iligtas ang buhay ng mga talunang walang laban. Ang katotohanan, ito ay nagpakaramdam sa akin ng pagiging maliit kaysa sa pagyurak. Sa aking mundo, ang talunang kaway ay basura. Ngunit para sa kanila, ang awa ay isang patunay ngang espiritual na pagunlad at tunay na lakas. Lumapit ang guwardiya upang ibalik ako. Muling humarap si Kapitan Reyes sa bintana, isang senyales na tapos na ang usapan. Habang papalabas akong silit, lumingon ako sa huling pagkakataon. Nakatayo siya ng kahanga-hanga sa banayat na sikat ng araw. Siya ang larawan ng kanyang bansa. Tahimik at maganda kapag kaibigan, ngunit nakakatakot kapag naging kaaway. Ibinaba ako sa pansamantalang selda. Ang pinto ay sumara ng malakas. Ang dilim sa silid ay kaibahan sa liwanag ng bagong araw na nagsisimulang suminag sa maliit na bintana. Bumaksak ako sa parehong upuan. Ang sakit sa aking katawan ay nagsisimulang lumitaw sa mga pasa. Ngunit ang sakit sa aking puso ay daan-daang beses na mas matindi. Ipinikit ko ang aking mga mata.
Ang mga pangyayari sa nagdaang gabi ay patuloy na bumabalik sa aking isipan, paulit-ulit, mula sa buong kumpiyansa ng simulan ang pag-atake, hanggang sa matinding takot ng harapin ang mas mataas na firepower, at tinapos sa paharap kay Kapitan Reyes, ang lalaking nagpahiya sa aking kapalaluan ng kalmado. Sa loob ng selda, ang tunog ng galon na humahampas sa barko ay patuloy na umalingaw-ngaw sa ritmo, ngunit ang kapaligiran ay punong katahimikan. Ang ilan sa aking matauhan ay nakatulog na sa pagod, habang ang iba naman ay nakaupo ng walang kibo, nakatitig sa kawalan. Nakita ko ang mamukha na puno ng luha ng mga mersenaryo na dating pinakamalupit. Lubusan silang nasira ang kumpiyansa, hindi dahil sa karahasan, kundi dahil sa kahusayan at disiplina na higit na mataas. Walang katumbas. Hindi lamang kami tinalong hukbong, dagat ng Pilipinas sa labanan, kundi dinurog din nila ang aming kalooban na lumaban. Ginugol ko ang oras sa pagrepaso sa lahat ng nangyari. Bakit ko tinanggap ang trabahong ito? Bakit ko minamaliit ang kalaban ng ganito? Ang sagot ay isa lamang, kasakiman at kapalaluan. Tiningnan ko ang mundo sa pamamagitan ng salamin ng isang dating opisyal ng hukbong dagat mula sa isang malakas na bansa. Iniisip na sa mundong ito, tanging ang malakas lamang ang makakaligtas, at ako ang malakas na iyon. Ngunit nagkamali ako. Malawa ang mundong ito, at maraming lakas ang nakatago sa mga lugar na hindi natin inaasahan. Ang Pilipinas ay hindi lamang isang destinasyon ng turismo tulad ng pagkakaintindi ng aking maamo. Mayroon silang malakas na hukbong dagat, modernong teknolohiyang militar, at ang pinakamahalaga, mayroon silang mandirigma na punong karangalan at pagmamahal sa bayan. Ang tunog ng radyo mula sa labas ay pumagitna sa katahimikan, isang gulat, nege sitwasyon mula sa guwardiya sa harap nege pinto. Naunawaan ko na ang konvoy ng mga oil tanker ng Pilipinas ay patuloy na naglalaya ng ligtas at walang gas-gas sa ilalim ng mahigpit na proteksyon ng mga barkong pandigma. Lubusang nabigo ang aming misyon. At ang balita ng pag-atake na ito ay tiyak na may ulat sa punong tanggapan ng hukbong dagat ng Pilipinas at ikakalat sa buong mundo sa lalong madaling panahon. Ang misteryosong amo ko ay tiyak na galit dahil nasira ang kanilang plano. At ang pinakamahalaga, tiyak na hindi nila ako tutulungan. Ako at ang aking mga tauhan ay lubusang itinapon. Tumingin ako sa maliit na bintana sa dagat. Ang sikat na araw sa umaga ay tumatama sa mga alon na kumikislap. Ang dagat na dating madilim at puno ng amoy ng matayan, ilang oras lang ang nakalipas, ay tila tahimik at maganda. Ang larawan na nakita ko ay isang kadakilaan na hindi ko kayang tanggihan. Ang napakalaking konvoy ng mga oil tanker ng Pilipinas ay naglalayag sa maalon ng kahanga-hanga na may escort ng mga barkong pandigma ng hukbong dagat ng Pilipinas bilang bakal na depensa na walang sinumang makakapasok. Ang lahat ay perpekto pa rin, walang gas-gas. Tila ang aking mga drone at attack speedboat ay malangaw lamang na bumangga sa bintana. Alam kong sa sandaling makabalik ang konvoy na ito sa ligtas na internasyonal na karagatan, ang balitangang kuwentro ngayong gabi ay tiyak na ilalabas. Ito ay magiging malaking balita na magdudulot ng kaguluhan sa buong mundo, hindi lamang sa rehiyon ng ASEAN. Ito ay magpapadala ng epekto sa lahat ng makapangyarihang bansa na nakasubaybay sa krisis sa enerhiya na ito. Ang mamadilim na puwersa sa likod ng aking mga amo ay tiyak na magugulat. Inakala nilang ang Timog Silangang Asya ay isang mahina na rehiyon, isang maliit na piyesa lamang sa isang world chessboard na maaring pilitin ayon sa gusto. Ngunit pinatunayan ng hukbong dagat ng Pilipinas na nakamali sila ng malaki. Ang matatag at tumpak na paganti ngayong gabi ay isang deklarasyon na ang karagatan na ito ay hindi isang lugar na madaling apakan. Ang aking mga tauhan na nakaupo sa paligid ko ay nagsipagising upang tingnan ang liwanag ng bagong araw. Walang sinumang nagsalita, kahit isa. Ang mata ng mamamatay tao na dating uhaw sa dugo ay naiwan na lamang ng kawalan at pagtanggap ng kapalaran. Kami ay mga veterano na nakaligtas sa maraming labanan, ngunit kailangan naming sumuko sa puwersa na pinagtawanan namin. Ang pagkatalo na ito ay hindi lamang sumira sa aming kakayahang lumaban, kundi sumira din sa aming kumpiyansa
at lahat ng posisyon na dating taglay namin. Malalim akong huminga, binibitawan ang lahat ng put at kapalaluan na dating pasan ko. Ngayon, isa na lamang akong bilanggong digmaan na nahihintay ngang paglilitis sa korte militar at handa akong tanggapin ito ng tahimik. Habang dahan-dahang pinapabilis ng Frigga ang bilis nito upang panatilihin ang formasyon, naalala ko ang malamig at matatak na tingin ni Kapitan Reyes, ang taong kumakatawan sa isang dakilang bansa. Hindi siya lumaban para sa gantimpala o kasiyahan tulad namin, kundi lumaban siya para sa kaligtasan ng kanyang mamamayan, para sa dugongan ekonomiya na magpapakain sa milyon-milyong buhay sa kanyang bansa. Ang puwersa na nagtulak sa kanila ay hindi galit, kundi sakripisyo at malalim na pagmamahal sa bayan. Ito ay isang baluti na mas matibay kaysa sa anumang stealth technology na dating taglay ko. At ito ay isang armas na mas matalim kaysa sa lahat ng missile na dati kong pagari. Ang paharap sa katotohanan ito ay nagpatanto sa akin sa tunay na halaga ng pagiging isang mandirigma. Matagal ko nang tinalikuran ang aking karangalan para sa mumunting salapi, ngunit sa gabing ito, itinuro sa akin ng hukbong dagat ng Pilipinas na ang tunay na dignidad ay hindi nabibili ng pera, kundi nakakamit sa tapang at disiplina na hindi matitinag. Ipinikit ko ang aking mamata, sinisipsip ang tuno ng maalon at ang umugong na makina sa ritmo. Ito ay ang tuno ng isang malinis na tagumpay, isang tagumpay na nakamit sa katarungan at tunay na sangkatauhan. Nang suminag ang sikat ng araw sa buong karagatan, nakita ko ang bandila ng Pilipinas na iwinawagaywe ng kahanga-hanga sa tuktok ng posta ng barkong Pandigma. Ito ay mukhang kapansin-pansin at mapanubok sa lahat ng hanging dumadaan. Sa huli, ang malupit na karanasang ito ay nabigay sa akin na pinakamahalagang aral sa buhay na ikukukit ko sa aking kaluluwa hanggang sa aking kamatayan. At kung may pagkakataon akong magbigay ngang babala sa sinumang mangahas na hamunin sila, sasabihin ko lamang ang isang pangungusap. Huwag na huwag mong minamaliit ang kanilang mga ngiti. Ang Pilipinas ay hindi lamang isang lupain ng ngiti at pakikipagkasundo tulad ng pagkakaintindi ng mundo. Ngunit sa oras na ang dugoeng soberanya at karangalan ng kanilang bansa ay mapanganib, handa silang bumangon ng buong tatag at maging dambuhalang bakal ng karagatan, ang tagapagtanggoleng, mangga karagatan, na walang sinumang makakagalaw ng ganon kadali.